aalisin na natin itong mga default value natin. Then ang gagawin natin, magpapa-print pa rin tayo ng 5 numbers. So ang gagawin natin, printf, tapos enter 5 numbers. And then semicolon. Then after nun guys, pwede naman maglagay din tayo ng /n para sa new line. So it's up to you. Then since user input yan guys, gagawin natin, kakopy ko na lang itong for loop dito. Copy ko siya, no? So ibababa ko siya dito. And then, itong sa loob ay papalitan natin siya. Okay, so same thing pa din. Ang unang gagawin lang, magpiprint lang tayo ng enter 5 numbers. And then, ang gagawin natin, gagamit tayo ng for loop. So sa for loop natin, dito natin ilalagay si scanf. Okay, bakit? Kasi 5 numbers yung i-accept natin. So kailangan natin ng for loop na mag-i-iterate every input ng user natin. Now, again, gagamitin natin yung %d para sa decimal. And then, kama natin siya. And then, yung reference para sa memory ng mismong variable natin. And kukunin nyo ulit yung array natin. Copy and then paste. Tapos, again guys, you don't need to include yung 5 kasi sa for loop na kayo under. Siya naman kasi yung aandar. Okay? So ngayon, makakapag-input na tayo ng 5 numbers. Dito naman, ang sasabihin natin, palitan lang natin siya ng konti. So sasabihin natin, you entered. Yan. Ito yung mga in-enter natin na mga numbers. So i-run natin siya. Let's check yung program natin. Oops, sorry, wala siyang semicolon. Then run natin yung program. Okay guys, so ipakita lang natin yung output natin dito. So let's say for example, lagay tayo ng number na 1, 2, 3, 4, and 5. So sasabihin niya noon ay you entered 1, 2, 3, 4, 5. So depende yon kung ano yung in-input ng mismong user natin. So yan yung user input natin sa ating array.